Muling inatasan ni Pangulong Duterte ang Armed Forces of the Philippines na pangalagaan ang kaligtasan ng taong bayan laban sa anumang karahasan. Sinabi ito ng Pangulo na bagamat hindi puputuli ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa, darating din ang panahon na hihilingin niyang i-pull out ang US troops sa Mindanao. Ito ay upang bigyan daan umano ang Mindanao Peace Agreement. Si Rocky Ignacio sa detalye. Muling iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang atas sa Armed Forces of the Philippines na pangalagaan ng kaligtasan at kaunlaran ng bansa. Ipinakita ng mga miyembro ng Scout Ranger 1st Regiment ang kanilang mga kahandaan kontra terorismo at rescue operations sa pagbisita ng Pangulo sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan. In a way, the team leader's role is crucial. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga Scout Rangers, sinabi ng Pangulo na ang terorismo ang magiging isa sa suliraning haharapin ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit sinisikap ng kanyang administrasyon na matamong matibay na kasunduan sa MILF at MNLF para maiwasan ito. Bagamat hindi anya puputuli ng Pilipinas ang alyansa sa iba pang mga bansa, inamin nito na darating ang panahon na hihilingin ito ang pull-out ng US troops para bigyan pagkakataon ng Mindanao sa peace agreement. But I will never stay there I never lived there in Cebu, even for a moment. But since we trace our lineage from our father, yan ang dahilan ng away. They can never be best. Sabi na basta yung behind sila sa... They think it's still the Americans maneuvering. Kaya sinabi ko Mindanao, I never said go out of the... One day, I must decide na umalis muna kayo para to give us the space to talk. Kasunod nito, muling tiniyak ng Pangulo na tuloy pa rin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Pinagkalooban rin ng Pangulo ang Scout Ranger ng certificate para sa 800 Glock 45 caliber handguns. Just keep well. Alam mo, ang buhay. It's your turn, it's your turn. Just do your best. If your time, basta ako. Wala akong illusions diyan sa pinasukan natin ng trabaho, delikado, pa dito, lipa doon. Kung mahulog ako, bagong presidente ninyo, babae. Mas gusto ninyo. Gusto ninyo, babae, man talaga rin kaharap ninyo. Well, anyway, I am going to give you the 7.62 FN. FNFL yan lang. Fabric national yan. Okay, I'll buy you. Ilan mo dyan? Siguro mga 1,000 pieces, siguro, tama na. Program. I'll give you all, basta sa panahon ko, ibigay ko sa lahat sa inyo yung kailangan nyo para manalo. Hindi para pumatay. Mahirap ang, we do not go to war. Samantala, pinatitiyak rin ng Pangulo ang kapakanan ng mga sundalo at kanilang mga pamilya. Bukod sa dobleng sahod sa Disyembre, inihahanda na rin ng Duterte administration ang libreng edukasyon sa kanilang mga anak. So I think you'll have the best. I repaired your medical center. I gave the doctor there $500 million. May bagong building ngayon. Just to show, tapos yung ako magbigay ng wheelchair kasi yung piang-piang hindi pa makalakad, pero yung recuperating, bibigyan ko ng wheelchair na ang drive dito lang. Yung isa baski na doon pa sa Malakyan, sige na sirit-sirit sa harap ng giganahan parang bata. So those are the things that I will provide for you, and for those I will be there. Next year, kung ganda ang income ko, I'll start with the program, libre na ang mga anak ninyo, kindergarten to high school. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.